Okay, sa previous video ko, pinag-usapan natin tungkol sa aking job hunting, but ngayon pag-uusapan natin kung ano nangyari sa akin sa US Embassy, and I am so very excited to share it with you guys para at least may idea kayo, especially sa mga meron ng schedule for US Embassy, kung ano ba yung mga dapat i-prepare or mga documents na dapat ipakita. So, yeah, isa-isahin natin yan. Perfect. Char! So, yung unang step na gagawin natin is kailangan nyo po mag-log in or mag-apply for DS-160 po sa may mismong site. Yes po, yung site ko ay yung ceac.state.gov po. Ilalagay ko po yung dyan sa description box po, ha. So, visit nyo lang po yung mismong site. Okay, so pag meron na po kayong petition na approval, so, di ba, sa last video is nag-explain po ako na meron po ako na-receive na email na job offer together with the H-1B petition approved, which is yung I-797 or 717. Choose the best answer. Just yung H-1B petition po or tinatawag nilang I-797B po, yan din po yung kailangan nyo. Okay? So first of all, mag-apply muna ulit doon sa mismong website. And then, just click po sa mga H-1B po, DS-160 non-immigrant visa application po yung ating i-click doon. Okay? Is may babayaran talaga kayo, okay? And that is your MRV fee. So, magkano ngayon yung MRV fee? Okay? Dito, ito po yung resibo ko. So, yung MRV fee ay nasa 205 USD ngayon. Okay? Or 12,710. Bakit ganon? Ba't ang mahal? Kasi po, yung conversion po ng US Embassy ay nasa prevailing wage po ng peso, which is nasa 62 pesos po yung conversion nila in just $1. So, nasa 12,710 or 205 US dollars. Okay? So, after nyo po makapagbayad ng MRV fee, maglilink po or like magkakaroon ng another window for the schedule. Take note, may dalawang schedule kang makikita dyan. So, yung first ay sa VAC or Visa Application for Biometrics. And the second one is for your embassy interview. So, take note of that, ha? Okay. So, the first step is the biometrics. Yan po yung first na isi-schedule nyo po doon. Okay? So, sa biometrics po, ginagawa po yun sa may Parcal po. Parcal. P-A-R-Q-A-L. Parcal po. Malapit po yan sa may Baclaran Church. Okay? So, sa mga wala pong car or like gusto nyo lang po mag-commute, okay, I would suggest na mag-LRT1, then bumaba kayo sa Redemptorist Station po. Then, malapit na po kayo sa Parcal. Mga 5 to 10 minutes na walking po from the station papunta doon sa Parcal. Yes, perfect, diba? So, ano po ba yung ganap sa biometrics? Okay? So, ikwento ko lang po yung mga experience ko po doon sa mismong yung aking schedule ay 2 p.m. Okay, anong oras ako pumunta doon? 2 p.m. yung schedule ko. Okay, pumunta ako doon around 12 noon po. Yes po, 12 noon pumunta na po ako ng Parcal kasi nga para meron akong extra hours if ever na may kailangan idagdag at is mahabol ko ba, yung ganon. So, ayan, pumila na po ako doon sa may labas ng VAC around 12:30 afternoon. Yes po, pumila na po ako doon. And then, yung chinek po nila ay kailangan nyo po ng appointment confirmation, okay, para makita po yung schedule nyo, at saka yung DS-160 together with your passport. Yan po yung kailangan sa biometrics first, ha? Yan po yung step 1, biometrics, and then after that, pupunta na po kayo dun sa may, basta may pupunta kayong 3rd floor ata yun. Okay. Pagpasok nyo po doon sa biometrics,
As in, mabilis lang siya. Yung process po around 5 minutes lang. Ang bilis, super. Ano ba yung ginagawa doon? Yes po, pictures at saka fingerprinting po. Yan lang po yung ginagawa doon. And so after 5 to 10 minutes po na process po doon sa loob ng VAC po, ay after nyan, okay na. Mag-aantay ka na lang talaga for your US Embassy interview po. Yes po. Yan naman po ay ginagawa doon sa may mismong main po nila sa may Rojas Boulevard po. Doon po ginaganap yung US Embassy interview natin. Okay, going back doon sa mismong schedule muna. Diba after magbayad ng MRV fee ay kailangan mo mag-schedule for biometrics at saka US Embassy interview. Okay, so yung ginawa ko yung sa akin ay December 22 po yung aking US Embassy na biometrics for biometrics po. Tapos yung aking US Embassy interview ay January 10 po. Bakit ang layo? Kasi po wala pa po akong pera para pambayad dun sa reciprocity fee po. Which is nasa $459 US. Magkano in peso? In peso po, dun po kasi ako nagbayad in peso po. So, expect na mahal. Okay? Again, prevailing wage nila ay nasa 62 pesos. Yung $1. Okay? So, take note of that. So, much better if ever na gusto nyo talaga magkaroon ng, makatipid, mag-convert na kayo into dollars bago kayo pumunta ng US Embassy. Okay? So, $459 po, magkano siya in peso pag dun kayo magbabayad in peso sa US Embassy? Nasa 28,458 pesos. Okay? 28,458 pesos po yung babayaran nyo doon sa cashier nila. Okay? So, ganyan po kahaba yung span ko from the biometrics into interview para makapag-prepare po ng babayaran doon. Okay? So, yung January 10 po kasi ay sweldo ko. So, doon ko na lang din siya in-schedule yung aking US Embassy interview para timing siya doon na meron akong pera. Yung ganon, di ba? Perfect yon. Okay. So, US Embassy interview na tayo. Okay, January 10 po, yung schedule ko po ay 9 AM. Okay, take note of this. Pag pupunta kayo sa US Embassy, kailangan po wala pong electronic gadgets, wala pong smartwatch, wala pong smart glass ba yun? Or yung sa, anything na gadgets po ay bawal. Yung dala ko lang po at that time ay yung mismong ito, at saka wallet, at saka susi ng dorm. Yan lang po yung dala ko at that time. Bakit? So, anong ginawa mo? Ganun. Yung ginawa ko po ay unang araw, 7 AM po, nag-book na po ako ng angkas dito sa dorm bago umalis. Para iiwanan ko na lang sana yung phone ko. Pero wala akong mag-book. Yes po, wala pa akong mag-book at that time. Nagmamadali na ako kasi gusto ko early pa. Okay. So, yung ginawa ko, nag-antay pa rin ako ng angkas. So, around 7:30 na, wala pa rin angkas. So, nag-decide po ako na mag-LRT ulit. Bumaba ako ng United Nations Station. Naglalakad-lakad si bakla. Pagkadating ko mismo doon sa US Embassy po, lapot na lapot si bakla. Oh my God, wala akong tissue. So, ginawa ko lang ganyan sa ganon. Ganon. Charot lang. Okay. So, pagdating ko po ng US Embassy po, sa labas po, ay, grabe yung pila. Ang daming tao. Oo. Nagulat ako sa paano ba late ba ako? Ano ba to? Baka tinawag na kanina yung schedule ko, yung ganun. Natakot ako bigla kasi first time ko, diba? Ayan, so, ang daming pila. Ganun. Sabi ko, sige na, magtatanong-tanong muna ako. Tapos, buti na lang talaga, may mga nakalagay pa lang time doon. Kung anong time ka, doon ka pipila. So, nagtanong-tanong ako, ma'am, ano pong time to yung nasa pila? Sabi lang, 8:30 to 9:30. So, ay, sige, pila na nga ako dito. So, pumila na ako doon kasi around 9 na po ako doon. Okay. So, pumila na si bakla doon. Pagdating po doon sa may first checkpoint, yan po yung aking term talaga kasi sila doon nag-check talaga ng documents, anything. Okay.
So first ay kailangan nyo din po ulit, ipakita yung appointment confirmation. Appointment confirmation po. Pero yung ipapakita nyo po is yung may consular appointments. Para hindi na kayo mahirapan sa next page. So ipapakita nyo po doon ay yung appointment confirmation nang may nakalagay na consular appointment details. Yan lang po yung ipapakita nyo. Ha? Okay? Yan lang. Yan yung first page. Second checkpoint. Yun yung may mga pila na may number. So may mga number. Yung number 1 ay para doon sa immigrant. Yung second ay para sa H1B. Yung third, parang ganon. Meron din. Tapos meron din silang special area line. Parang ganon. Meron silang ganon. Okay. So pumila na ulit ako doon sa mismong number 2. Number 2. Basta 2 or 3. 2 or 3 na gate. Parang ganon. Gate or checkpoint. Second checkpoint na yan na. So yung hinanap sa akin ay passport. Okay. Take note of this ha. Passport po. At saka yung I-797. Yan po yung hinanap sa second checkpoint. So kailangan nyo rin pong ipakita yan. Okay? So after po nila ma-check yung lahat ng mga documents, kompleto ka na, papasukin ka na po doon mismo sa door 2. Ito na po yung kapraningan ko. Pumasok na po yung kapraningan ko kasi US Embassy. So kailangan parang yung iniisip ko kasi alam yung first yung interview talaga yung iniisip ko doon. Okay, pagpasok, okay, dadaan ka sa x-ray, gano'n. Okay, go, pasok. Line, first step, doon sa mismong loob. May i-check lang ulit. Passport yung chinecheck nila. Then after that, sa first step, ay may ipapasok kang passport together with your document na yung I-797 for H1B to ha. Yun, yung ipapasok nyo doon sa mismong window. Then, yung tinanong sa akin ay kung ano yung purpose, kung bakit ka nagpa-schedule for your visa. Okay? Yung sinabi ko is, praning talaga ako dun. Sabi ng utak ko, for employer? For employment? For employee? Ano yung ganon? This week lang yung kinamatis ko talaga na English na alam ko minsan mali talaga yung sinasabi dito sa YouTube, pero hayaan nyo na. Okay lang? Okay? Okay. Going back, sabi ko, okay. Tapos pumili ako doon, okay, C for Christ, for employment. Yung sinagot ko doon is for employment. So, okay. Okay. So, after that, tinanong ulit ako kung kaya ko ba makapagbayad ng reciprocity fee na worth $459 ngayong araw. So, sabi ko, yes po. So, binigyan nila ako ng pink paper na nakasulat doon na may babayaran pa ako. So, okay. So, binalik sa akin yung passport ko together with the document at saka yung pink card. Okay. Next, step 2 tayo. Sa step 2, may window ulit. Then, mayroong, syempre, international yung mag-aasikaso sa'yo, diba? Okay. So, akala ko, may window na, diba? So, akala ko talaga, for interview na agad yung step 2. Si bakla, for the kabado. Nagpapawis yung kamay ko sa step 2 pa lang. Sa step 2 ha, sa step 2. Kasi akala ko talaga, for interview na. So, nagpapawis ako. Nagpapawis yung kamay ko. Okay, next na ako. Okay. Tapos, tinanong ako, where's your passport? Ganun, passport. Okay. Tapos, after that, akala ko for interview na. So, sabi niya, put your right hand po doon sa mismong for finger scanner nila. So, sabi ko, shit, nagpapawis yung kamay ko. Sabi ko talaga sa harap ng mismong nag-aasikaso sa akin. Wait lang. Wait. Gumanon ako, wait. Tapos ganun sabi ko. Tapos nakasmile lang ako. Tapos parang yung nagulat siguro yung nag-aasikaso sa akin kung bakit pa ako nagganito pa. Yung ganon. Tapos gumanon ako. Tapos after that, okay na! Iba lang pala. So, wait lang. Hindi pa pala for interview. For ano lang pala siya, for finger scanning. Para lang to confirm na dumating ka. Yung ganon. Parang ganon siya. So, okay. Next is step 3. Step 3 na si bakla. Step 3. Okay, step 3 is, yan na po yung mismong interview. Step 3 na. Okay, sige, pila si bakla. Nakapila kami, okay. Ang dami namin ha, pero ang daming window na naka-open for your interview. Okay. Sabi ko, shucks, wait lang, Dord.
give me wisdom po, Lord, presence of mind lang, Lord, please, Lord, nag-pray. I mean, nagpipray ako. Nagpipray talaga ako that time sa utak ko din habang nakapila. Kasi nakatayo na kami eh. So, sunod-sunod na yon. Papuntahin kayo sa iba't ibang window. Parang i-distribute kayo evenly sa lahat ng mga windows. Okay. So, sabi ko, wait. Tapos, naririnig mo talaga. Akala ko talaga game show. Lakas baka game show. Kasi maririnig mo talaga yung sinasabi ng nag-i-interview at saka yung sinasagot ng isa. Kung malapit ka dun sa window na yun, maririnig mo talaga. Tapos, kung may nauna sa akin, yung narinig ko talaga is, hindi ko alam kung same visa ba kami. Yung narinig ko talaga is, we cannot give you your visa this time. Okay, so na-deny, in short, parang ganun. So ako, si bakla, kabado ako siya. Wait, Lord, please, Lord, please po. Sabi ko, presence of mind lang, Lord, kailangan ko, Lord, at saka wisdom niyo po, guide niyo po ako. Okay, so ako, okay, next na po ako. Siyempre, na-good day agad ako. Good day, hello, good day. Good day, ganun. So, sabi niya, okay, can I get your passport? Okay, so, chinek nila. So, inabot ko din sa window. Kinuha niya, then, ayan, chinek nila na agad sa system. Okay, so, alam ko na anong next na gagawin. May itatanong na after. Okay. Yung tinanong sa akin, sa sobrang kabado ko, nakasmile na ako, nakaganyan ako. Charot lang. First question sa akin ay, what is your job title in the US? So, tinanong ako kung ano yung job title ko na ina-apply dun sa US. So, yung sinagot ko at that time na nakasmile ay medical technologist or clinical laboratory scientist. Okay. Next question. Next question agad. As in, mabilis lang. Ay, ako naman, spontaneous. Ano lang, direct to the point na sinasagot ko sila yung ano. Okay, next question niya is, how long have you been working as medical technologist? So, ganon. So, tinanong ako kung kailan ako, kung gaano katagal nag-work as medical technologist. Sabi ko, 7 years. Si bakla, one word na lang. Sa sobrang smile ko na talaga. So, wait lang, gusto ko na lang mag-direct to the point na 7 years. Tapos nakasmile ulit ako sa kanya. Charot lang. So, nakasmile ulit ako sa kanya. Tapos, yung sinabi lang sa akin is, okay, you're good to go. Please pay for the reciprocity fee at naka-share then come back to me. Ang bilis lang. 2 questions lang yung tinanong sa akin. Sa window 28. Ayan, window 28 po ako pumunta. Sa window 28 po ako in-interview. Okay. Going back. So, ayan, umakit na ako agad sa cashier kasi para magbayad ng reciprocity fee. Okay, nagbayad na ako, pero alam nyo ba kung ilang minutes ako nag-antay doon? Kasi ang daming nakapila. Meron for passport, meron parang sa visa. Okay, 30 minutes pa ako nakapila. So, matagal pa yung mismong cashier, yung pagbabayad, compared doon sa interview talaga itself. Ang tagal. Okay, after ko po magbayad sa cashier, pagkabalik ko doon sa mismong window 28 po, pinasa ko po mismo yung mismong resibo at saka yung passport. Okay. Then after that, chinek lang nila yung resibo. Then yung sinabi sa akin is, your visa has been approved. You will be receiving an email or a notification after 1 week para kunin yung mismong passport with visa stamp. Yan. So sabi ko, oh my God! Sabi ng utak ko, oh my God! Tapos na! Approved na! Yung utak ko ganon. So ako nakasmile ako na umalis. As in, umalis ako na nakasmile palabas ng US Embassy. Sabay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sabi ko, ay, ang bilis lang talaga. Natapos ako dun sa loob mga around 10:30. As in, ang bilis lang. From 9, akong nakapila, 9 until 10:30. Tapos na ako agad. Ang bilis lang naman pala. Ang antayin lang natin is yung passport. Okay. So, pag-uusapan natin yan. Yung pagkuha ko rin ng passport. Okay, pasok! Traveling po papunta sa LBC. Kasi po doon po deliver yung mismong passport natin na meron ng visa stamp. So, yan po yung gagawin nyo after your US Embassy interview. So, arats na!
So right now, andito kami ngayon sa Avenida. And I am so red kung ano yung mukha ko doon sa mismong passport. Oh my God! I'm so very excited. Pero yun nga, worried ako sa mukha ko doon. Sana maganda ako. Ganito. Charis. Napaisip lang ako. What if yung mukha ko doon naka-aura, naka-ganito? Joke lang. Ayan, so andito na po tayo sa LBC MOA. Dumiretso na po ako dito after work kasi nga may days lang po na binigay si LBC sa amin. Kung ano, tawag dun, parang within 3 days ata kailangan mo na kunin yung passport mo dito sa LBC. Kasi if hindi, babalik siya doon sa may US Embassy. Yun. So, tapos doon mo siya kukunin if ever. Ganon. Okay, so let's go! So, yun lang. Yung masasabi ko lang dito sa LBC MOA, tagal. Super tagal. Pero, you know naman, kaya mo talaga mag-antay para lang dito din sa passport mo. And I'm so very excited na i-open to. Wait lang. Maghahanap muna tayo ng lugar kung saan tayo uupo para i-open to. Unboxing! Ano to? Pop Mart? Charis. Ayan, so nakatayo lang tayo. Open natin to. Okay. No, just get this. Oh my God! Yes! Ayan, so nakuna po natin yung ating passport with stamp po ng visa. Here po yung passport. Tara! Nakuna po natin and I am so very, very, very... Oh my God! Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you po. Thank you po. Thank you so much, Lord. I am so very grateful po. Blessed. Wala. Yung masasabi ko lang is, thank you, Lord. I'm so very thankful po talaga, Lord. Thank you so much. Thank you po. My gosh. 2 working days ko siyang inantay. In fairness, ang bilis. Ang bilis lang. Thank you, Lord. Thank you po. O siya, uwi na muna ako. Bye-bye! See you po sa aking next po ng video. So, please subscribe po and share and comment po kung ano po yung gusto nyo malaman sa akin. Bye-bye! Ay! Ganda!